Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment hearing sa Kamara. Habang ang ilang kongresista tila ng asar pa, nagbaon sila ng chichirya na patama sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May pwesto, may nameplate at upuan ang House Justice Committee para kay Vice President Sara Duterte. Pero no show ang bise sa kanyang impeachment hearing. Nagpadala lang ng sulat ang legal counsel ni VP Sara na Fortune Narbasa and Salazar Law. Dito pinuna ng kampo ng bise ang sinabi ng chairperson ng komite na si Congresswoman Jervy Luistro na may tuturing daw na mini trial ang pagdinig ng Kamara. Unconstitutional o labag daw sa saligang batas yan. Senado lang daw kasi ang maaaring tumayong impeachment court. We believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. There was no disrespect intended because in fact, we had responded to the invitation. Sa pahayag pa ng bise, pinababasura niya ang mga reklamo dahil kulang daw ang ebidensya. Welta naman ng mga miyembro ng House Justice Committee, erroneous o mali ang anilay palusot ng kampo ni VP Sara. Malinaw sa saligang batas at sa House Rules on Impeachment na may mandato ang komite na magsagawa ng pagdinig. Sa Article 11, Section 3.2 ng Konstitusyon, nakasaad na matapos ang hearing ng komite at ang botohan ng mayorya ng mga miyembro nito, kailangan isumite ang committee report sa loob ng 60 session days. Mini trial by some members of the Justice Committee is intended only to make a distinction between the proceeding before the Justice Committee and the trial which will happen in the Senate. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause which will allow us to proceed to trial in the Senate. This particular position of the councils and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot. Pinasasabina pa ng komite ang ilang testigo na kakailanganin sa paggulong ng impeachment hearing. Kabilang dyan ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, pati si Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Pinatatawag din si Attorney Michael Powa na dating Chief of Staff at Spokesperson ni VP Sara sa Department of Education. Yan ay kahit kasama si Powa sa listahan ng mga tatayong abogado ng bise sa impeachment. Sagot ni Powa, I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade. But I will go there as a resource person or witness, whatever they want to qualify or characterize it as such, and I will answer the questions as the best way I know how based on my personal knowledge. pinasasabina rin ng komite ang mga dokumento sa Philippine Statistics Authority kaugnay sa mga taong tumanggap umano ng acknowledgement receipts ng DepEd at OVP. Kabilang na ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Tila may pasaring pangarya ng ilang kongresista na ibinalandra ang kanilang baong pagkain. Hinihingi rin sa NBI ang record sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaprubahan din ang mosyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno para sa protective custody ni Madriaga. Magpapatuloy ang pagdinig ng House Justice Committee sa April 14 para tignan kung may probable cause o sapat na basehan para umusad pa ang mga reklamo. Iimbitahan daw muli ng komite si VP Sara para dumalo rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.